Makikita sa mukha ni Andrea ang inis dahil sa ginawa ng isang manlalarong kalaban kay Ricky. Kitang-kita niya kasi ang nangyari at kumalma lang siya nang ngitian siya ng binata at sinabing okay lang ito. Marahan na nga lang itinalo ng binata ang kanyang mga paa at nang maramdamang nawawala na ang sakit sa parteng tumama sa katapat niyang si Galvez, ay doon na nga niya hiningi ang bola mula sa kasamahan niyang inbounder. Nang makita nga ni Ricky ang paglapit sa kanya ni Galvez, ay kagad niyang ibinato ang bola sa kakampi niyang si Valdez. Mabilis ngang naitawid ng mga nakaitim ang bola at sinasabayan din ito ng malakas na cheer ng mga manonood ang ginagawa nila. Naging maingat nga si Gerald sapagkat si Charles Magsaysay ang kanyang katapat ngayon. Nakita pa nga niya ang munting ngiti nito. Hindi ko pa rin paniwalaan na sa dinami-rami ng team na tatalo sa Puerto Galera ay talagang kayo pa. Ibig sabihin ba nito ay malakas na kayo? Mahinang tanong nga ni Magsaysay kay Valdez na mabilis na napaatras. Naiinggit ka ba dahil tinalo namin sila? Iniisip na naman ninyo siguro na easy win ang laban sa amin ha? Kaso mukhang hindi na ito mangyayari sa pagkakataong ito, Charles. May ngising sagot ni Valdez at bumigla nga siya ng atake kay Magsaysay na agad siyang sinabayan. Naging maganda ang dribbling ni Gerald at pagkatapos noon ay bumigla siya ng atras na naging dahilan upang ang kanyang mga fans ay mapatayo. Napaseryoso naman si Magsaysay dahil may pasimpleng tulak ang galaw na iyon ni Valdez. Napakuyom nga siya ng kamao at sinubukang habulin ang kanyang katapat, kaso kumawala na ang bola mula sa palad ni Gerald. Sa paglapag nga ng captain ng Mansalay ay siya ring pagpasok ng bola sa loob ng basket. Kumawala ang malakas na cheer ng mga manonood para sa kanila at habang paatras na lumalayo si Gerald kay Charles ay pasimple pa niya itong pinagmasdan. Hindi na mauulit ang mga pagtalo mo sa akin itong mga nakaraang liga. Hindi na ninyo kami mapagtatawanan ngayon, sabi nga ni Valdez sa sarili at agad siyang huminto sa gitna ng court para hintayin ang pagdating ng kanyang katapat na si Magsaysay na siyang may dalang bola mula sa pasa ng kanilang sentro. Napangisi naman si Magsaysay sa datingan ngayon ni Valdez. Bigla niyang naalala ang huling laban nilang dalawa na kung saan ay tinalo nila ang mga ito. Parang ang taas daw ngayon ng kumpiyansa nito at ito raw ang magandang talunin. Hindi raw porket natalo ng mga ito si Ramirez ay magaling na sila. Para kay Charles, ang Mansalay ay isa lang sa mga team na kailangan nilang talunin ng madali. Nagbago na rin ang team ko, Gerald. Makakapasok na kami sa Final Four, habang ang team mo, mananatili pa rin iyan sa ilalim ng standing, sabi pa nga sa isip ni Magsaysay. At ang nakakalat niyang mga kampi ay sineryosohan niya ng tingin. Nang oras niyang iyon ay nabigla na lang si Andrew nang biglain siya ng sandal ni Chua. Kasunod nga nito ay ang pagtama ng siko nito sa kanyang tagiliran nang ikutan siya nito. Nilampasan nga lang nito basta sa Salome at nang makita ito ni Magsaysay ay binigla niya si Valdez sa ginawa niyang pagbato sa bola papunta sa basket. Kung iniisip mo na malakas na kayo, na nag-improve kayo sa pagbabasketball, pwes ipapakita ko rin sa inyo na hindi lang kami basta shooting team. May pagmamalaking winika ni Charles at makikita nga ang 6'3" na si Chua na patungo sa basket. Tumalon ito ng mataas at sinambot ito ang bola. Pagkatapos noon ay nakangisi niyang idinakdak ito sa basket gamit ang dalawang kamay na ikinasigaw ng kanilang mga kasamahan sa bench. Napasigaw rin ng cheer ang mga supporters ng Gloria Shooters dahil sa kanilang nakitang highlight play. Pumitin pa nga sa basket si Chua at sa paglapag niya sa ibaba ay nag-thumbs up agad siya sa kanyang captain na si Magsaysay. Nice pass, Cap, wika ni Mikael, at napangiti pa siya na pinagmasdan si Andrew Salome na kanyang katapat. Gaya nga ng plano ni Coach Nelson, kung sino ang batang player na ipapasok ng Mansalay ay ito ang kanilang tatargetin pagdating sa mga magugulang na mga plays. Si Galvez ang dedepensa kay Mendez at kung sino namang magiging katapat ni Andrew Salome ay siya ang mamamahala sa opensa. Charles, ikaw naman ang bahala kay Valdez. Alam kong mas magaling ka sa isang iyon. At kayo Sandro at Rainier, ang rebound. Lamang pa rin kayo sa height kung ikukumpara sa mga manlalaro nila sa ilalim ng basket. Isa pa, kaya rin ninyong pumuntos. Kaya maging handa rin kayo sa mga play na gagawin ni Charles. Sabi nga ng kanilang coach kanina,
bago magsimula ang laro. Napakalinaw nga sa isip nila ang kanilang gagawin. Pagdating nga ng bola kay Ricky ay mabilis siyang hinarangan ni Galvez at agad siya nitong dinikitan. May kasamang persa iyon kung kaya't agad siyang lumayo rito. Nakikita nga rin niya ang mapang-asar nitong tingin na parang sinasabing wala siyang takas dito. Dito nga ay mabilis na lumayo si Ricky at pinatalbog niya ang bola ng mababa. Kasabay rin ito ay ang mabilis niyang paglampas kay Galvez. Kaso hindi niya ito dinikitan. Alam ni Ricky na advantage niya ang kanyang bilis kung kaya't kanyang gagamitin ito. Si Galvez nga ay medyo nagulat sa pinamalas na bilis ni Mendez at paglingon niya rito ay nakita niyang naipasa na kaagad nito ang bola kay Valdez. "Habulin mo, Galvez!" Sigaw naman ni Coach Nelson at agad na lumangit-ngit ang ilalim ng sapatos ni Roel. Hinabol niya si Mendez na bumigla naman ang takbo sa tabi ni Balbuena na binigyan ito ng screen. Si Valdez naman ay agad na ipinasa rito ang bola. Pinatama niya ito sa sahig at dumiretso nga ito sa daraanan ni Mendez. Dito na nga rin makikita ang mabilis na pagpasok ng mga players ng Gloria para harangan si Mendez. Ang mga manonood nga ng oras na iyon ay medyo napalunok dahil parang haatake talaga ang manlalarong iyon. Si Konsehal Salome nga ay napakuyom dahil matapang araw pala ang Mendez na ito. Si Ricky nga ay nakita ang paggalaw ni Rainier Chua at naisipan nga niyang subukang atakihin ito. Alam din niya na nakahabol sa kanya si Galvez kung kaya't kailangan pa rin daw niyang mag-ingat. Naisipan muna ni Ricky na subukan ng mga ito. Pagdating nga niya sa harapan ng sentro na si Chua ay bumigla siya ng hinto na naging dahilan para mapasabay sa kanya ito. Nang mangyari nga rin iyon ay bumigla rin siya ng yuko at bumigla siya ng hakbang pauna habang maingat na pinapatalbog ang bola sa side niyang malayo rito. Anong ginawa niya? Naibulalas ng sentro na si Chua nang lampasan ni Mendez ang kanyang nakaabang na mga braso sa pamamagitan ng mas mababang pag-drive sa bola. Ang mga manonood ay napatulala sa pinamala si Mendez pero hindi papayag si Galvez na makapuntos ito kung kaya't gugulatin daw niya si Mendez. Kaso nang lampasan din niya si Chua na kanilang sentro ay nagulat siya dahil wala roon ang kanyang target. Isang mabilis na paglayo pala ang ginawa ni Mendez mula kay Rainier Chua. Sa paglayo ng kanyang mga paa ay siya ring pagtalo niya ng palayo para magkaroon siya ng magandang espasyo mula sa 6'11" na sentro ng kalaban. Alam din niya na lilitaw si Galvez kaya bago pa raw siya mabalyan ng mga kagulangan nito ay ibang play ang kanyang ginawa. Pinakawalan nga niya ang bola mula sa kanyang kanang kamay at sa pagsubok ni Chua na maiblock ito ay napaseryoso na lang ito dahil sa taas ng persang ibinigay ni Mendez dito. Mas mataas ito kaysa sa normal na tira at sa paglapag ni Ricky ay agad nga ring pagtingin ng marami sa bola. Napatayo na nga lang ang mga taga-Mansalay nang pumasok iyon at ang sentro ng kalaban ay hindi maiwasang mapatingin ng seryoso sa bagong player na ito. Si Mendez, siya lang naman ang player na nakipagsabayan kay Henrik Ramirez noong una nilang laro. Sambit ni Rainier Chua sa sarili na parang kumabog bigla ang dibdib dahil sa ginawa sa kanya ng pinakamaliit na manlalaro sa loob ng court. Magaling nga ang isang ito, walang duda. Nautakan ako ng Mendez na ito. Wika naman sa sarili ni Galvez na napatingin kay Mendez na kalmado lang na tumatakbo palayo mula sa kanila. "Ipasa mo nga sa akin ang bola," sabi nga ni Roel kay Rainier na tumango naman kaagad. Si Galvez nga ang sumambot sa bola at nang mapatingin sa kanya si Magsaysay ay doon na nga sila nagtanguan. "Sige Roel, subukan mo si Mendez. Hindi ka rin basta-bastang player ng team natin," sabi naman sa isip ni Charles at nang dikitan niya si Valdez ay dito naman ito biglang nagsalita. Walang laban iyang si Galvez kay Mendez. Sabi nga ni Gerald kay Charles na napangisi na lang sa narinig na iyon. "Sigurado ka ba? Baka nakakalimutan mo, isa rin si Roel sa binansagang victory ng team namin. Ako, si Mikael at si Roel," sagot naman ni Magsaysay na mabilis na hinarangan ni Valdez. "Talaga ba? Ano yun?" Bulalas ni Valdez at ang mga manonood na taga-Mansalay ay agad na nagwala nang makitang naagawan ni Mendez nang walang kahirap-hirap si Galvez. Ang bilis ng isang ito," nasabi na nga lang ni Roel na napakuyom ng kamao at agad na hinabol si Mendez na mabilis na umatake papunta sa kanilang basket.
Mendez! 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 Sigaw kaagad ng mga taga-Mansalay at sa pagtalo ni Ricky ay siya ring pagsabay ni Galvez dito. Napalunok ang marami dahil parang maaabutan ng kalaban ang gagawin ni Mendez. Ipapakita ko sa iyo pre kung gaano kalayo ang galing mo sa huli kong nakatapat na si Henrik Ramirez. Mahinang winika ni Ricky at napangisi naman si Galvez habang nasa ere. Talaga ba? Ano ito? Bulalas nga ni Galvez na mabilis na hinarangan ang daraanan ng bola kung sakaling papakawalan ito ni Mendez. Huli na niya ang daraanan ng kamay at bola ni Ricky. Kaya nang kanyang makita ang gagawin nito ay doon na nga niya ito hinampas. Isang maliit na ngiti naman ang kumawala kay Ricky dahil natamaan siya sa kaliwang braso ng block attempt ni Galvez. Sumilbato kagad ang referee at bago pa nga lumapag ang kanyang mga paa sa sahig ng court ay bumigla pa siya ng pagpilit na mabitawan ang bola pataas gamit ang kanyang mini reverse layup gamit ang kanang kamay. Kapag pumasok pa ang tira niyang iyon, hahalimaw na talaga iyang si Mendez. Sabi nga ng isang manonood na napalunok habang pinagmamasa ng bola na tumama sa board. Agad na naialalay ni Mendez ang kanyang mga kamay nang makaramdam siya ng tila sinadyang bangga sa kanya ng defender niya. Lumayo ka nga, bulalas ni Galvez na nang mapatingin sa itaas ay siya naman pagtama ng bola sa kanyang mukha. Pumasok ang bola sa basket na ikinaseryoso ng mga manonood at ikinacheer naman ng mga taga-Balugo. Ilan nga rin ang napatawa dahil sa nangyari kay Galvez na biglang namula ang mukha sa pagbagsak ng bola sa mukha nito. Napakuyom ng kamao si Galvez na kaagad namang inakbayan ni Charles Magsaysay. Relax lang, kakasimula pa lang ng laro. Mapapagod din iyang si Mendez at iyon ang sasamantalahin mo. Bulong pa nga ni Magsaysay kay Galvez na medyo nagtimpi sa nangyaring pagpapahiya sa kanya ni Mendez. Natawagan nga si Galvez ng foul at magkakaroon pa nga si Ricky ng bonus shot dahil doon. Pagpasok nga ng bola sa basket ay lalong nagwala ang kanilang mga supporters sa loob ng venue. 5-7 ang naging score matapos iyon at habang papalayo si Ricky kay Galvez ay binigyan din niya ito ng mapang-asar na ngiti na hindi ikinatuwa ng nakadilaw na player na iyon. Mayabang ka rin pala Mendez, sige pagbibigyan kita. Sabi nga sa sarili ni Galvez na huminga ng malalim para ikalma ang sarili para sa plano niyang pagbawi kay Mendez. Naitawid nga ni Magsaysay ang bola at makikita nga si Galvez na mabilis na tumakbo para bigyan ng screen ang kanyang captain. Malugod namang ginamit ito ni Magsaysay at nang mapalayo si Ruel kay Mendez ay isang pasa ang kagad na ginawa ng ball handler. Si Ricky nga ay napakagat sa fake pass na iyon sa pag-aakala niyang kay Galvez mapupunta ang bola. Kaso nabigla na lang si Ricky nang sandalan siya ni Galvez at dahil nga magkakadikit sila ng oras na iyon ay isang pasimpleng pagsiko ang ginawa ng kanyang katapat na ito. Napapitlag si Mendez at hindi umalis sa harapan niya si Galvez na pinepersa siyang mapaatras. Napaalalay tuloy si Ricky ng tayo kaso sapat ba ito para masabayan niya ang pisikal na galaw ng kanyang katapat? Ang bola naman ng oras na iyon ay mabilis na sinalo ni Mikael na mabilis na inatake si Andrew Salome. Isang mabilis sa pagdepensa naman ang ginawa ni Salome kaso napadiretso siya at nakita na lang niya si Chua na bumalik sa 3-point territory para magpakawala ng isang tres. Pumasok iyon sa basket at pinatahimik nga nito ang crowd ng Mansalay. Kaso habang nagdiriwang ang mga players ng Gloria ay bigla namang sumalisi sina Mendez at Valdez ng takbo papunta sa kanilang side. Si Magbuo ay alam na ang gagawin at nang ibinigay sa kanya ng referee ang bola ay agad nga niyang ibinato ng malakas ito. Gumuhit ang pasang iyon na ikinabigla ni na Magsaysay. Sinambot nga ni Mendez ang bola at ang mga manonood ay napatayo ng pagdating nito sa harapan ng basket ay bigla nitong ibinato ang bola sa board. Tumalbog iyon pabalik at ang sumunod na nangyari ay nagpasigaw ng malakas sa mga taga-Mansalay. Sinambot nga ni Gerald Valdez ang bola at habang nasa ere siya ay idinakdak din niya ito ng malakas sa basket. Dahil doon ay nayanig ang board at ito rin nga ang nagpabuhay lalo sa mga manonood. Ang play nga rin ito ang nagpainit ng laro ni Valdez at dito na nga nila sinimulan ni Mendez ang paggamit nila sa kanilang advantage
sa mga katapat nila, ang kanilang bilis. Sa sumunod na 6 na minuto ng quarter ay nagawang pag-ingayin ng Mendez-Valdez duo ang crowd nang makalamang sila ng 10 sa kanilang kalaban. Kaso, ang magandang play na ito ay napahinto lang din ng bumigla si Galvez ng hindi magandang depensa laban kay Mendez. At ito ay nang tumalon si Ricky sa ere para sa isang layup, ay siya namang paghila ni Galvez sa jersey nito na sinundan din ng biglaang pagbitaw. Nakita nga ni na Andrea at ng mga players niya ang nangyari. At ito ang naging dahilan upang si Ricky ay padapang bumagsak sa ilalim ng basket. Isang malakas na silbato ng referee ang kumawala, at kasunod nga nito ay ang biglang pagtakbo ni Gerald Valdez kay Ruel Galvez na makikitang ngumiti pa habang nakadapa at hindi pa gumagalaw si Mendez sa harapan nito. Sira ulo ka, bulalas ng team captain ng Mansalay, at dito na nga lalong nagulat ang mga manonood nang isang kanang suntok ang ibinigay nito kay Galvez. Kung kailan may malakas na akong kampi, talagang hindi nakakatuwa ang ginawa mong iyong Galvez. Bulalas ni Valdez na kaagad na hinawakan ng kanyang mga kasamahan. Si Galvez naman ay ganoon din na makikitang may dugo sa labi dahil sa pagtama ng kamao ni Gerald dito. Naku, good luck Gerald sa ginawa mong pagsuntok sa akin. Pwede kang masuspindi sa ginawa mo. Pero ako kaya, palagay mo ba? Sagot naman ni Ruel Galvez habang ngiting-ngiti pa rin sa nangyari. Ang mga manunod nga ay napalunok na lang dahil sa pagkakagulong nangyaring iyon sa unang quarter pa lang ng laban. Tumawa pa nga si Galvez na tila ay kinainis lalo ni Valdez. Kasabay nga rin noon ay ang pagtayo ni Ricky na nang makita ni Andrea ay bigla lang napatakbo sapagkat dumudugo rin ang bibig nito dahil sa hindi magandang pagbagsak nito kanina. Gago itong si Valdez, natanggal yata ang isa kong ngipin, sabi ni Ricky sa sarili na parang nakaramdam ng kirot sa kanyang bibig at ganoon din sa kanyang katawan. I-eject mo si Valdez. Mahina pang ang winika ni Ruel Galvez nang ang isang referee ng laro ay lumapit na sa kanya nang hindi inaasahan. To be continued. So ayun, maraming salamat sa pagbabasa. Shoutout natin ang mga nag-comment noong last update natin. Shoutout kay Erwin Abong, JR Lauros, William Martinez, Ram Chris Mitante, Rex Oybar, Heidi Hombre, Joseph Wanabia, at kay Charles Gale Bobis. Sa mga gustong ma-shoutout sa next update natin sa Friday, mag-comment lang po kayo sa ating update na ito at mapapasama kayo doon. Sa mga interesado namang mag-avail ng advanced chapters ng Book 4, mag-PM lang po kayo sa ating FB page na Taong Sorbetes or mag-message kayo sa FB account ko na Rica Fort M. Jeffrey. Meron po tayong promo sa mga first time mag-avail na 100 pesos 15 chapters or 300 pesos 50 chapters. Ito po ay sa mga gusto lamang mag-avail. At ito pong promo ay sa unang bili lang. Unang beses po, tapos unang bili. Dahil ang ating regular pricing po ng ating per chapter ng story ay 10 pesos. At minimum of 5 chapters po ang pwedeng i-avail. So, mag-PM lang po sa mga interesado. At pwede rin naman kayong mag-join sa membership nitong YouTube channel nating kapapalit ko lang ng pangalan na Taong Sorbetes. Na 199 pesos po siya for 30 days. Magkakaroon po kayo ng exclusive access do sa private account nitong Taong Sorbetes na YouTube na mayroong na nagkakaroon ng 5 chapters update per week. Bale, as of now, as of recording, nasa chapter 179 na siya. So, medyo malayo siya dito sa regular pre-update. Ito sa mga gusto lamang. Sa mga walang kakayahan pong mag-avail ay meron pa rin po tayong pre-update dito sa YouTube na MWF at 3 chapters per week. Pwede rin po, sa mga interesado rin pong magbigay ng tip, meron na rin pong feature si YouTube natin dito sa channel na yung super thanks. Pwede po doon. Yun ay sa mga gusto lamang po. So, salamat. Friday po ang ating next update. Parang regular updating na tayo ng MWF simula nung isang linggo kasi medyo nagkaroon akong time mag-record.
Tsaka, if ayaw naman ninyo ng may narration, pwede nyong i-off ang ating volume. So, see you. Salamat.